Hinding-hindi ko malilimutan ang handaan na iyon. Ininsulto ng aking biyena ng aking nanay. Tinawag siyang hampas lupang walang pinag-aralan na hindi marunong magpalaki ng anak. Agad ko siyang sinampal at pinalabas ang aking mga magulang doon. 30 minuto pagkatapos, ang kumpanya ng pamilya ng aking asawa ay tuluyang bumagsak. Sa tingin ko, hinding-hindi ko makakalimutan ang hapon na iyon sa buong buhay ko. Isang handaan na tila normal lang, sumusunod sa tradisyon at protocol, ngunit iyon na pala ang simula ng pagguho ng lahat. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay masiyahan kayo sa pakikinig sa kawili-wiling kwentong ito. 3 araw pa lang, matapos ang kasal namin ni Daryl Borja Ruiz, dinala ko ang aking mga magulang sa mansyon ng aking mga biyenan. Kabado ako pero puno ng pag-asa. Kahit alam kong mata pobre at mapanghusga si Doña Carmen, ang nanay ni Daryl, sabi ko sa sarili ko, tiis lang. Zainab, ikaw ang bagong pasok sa pamilya. Konting pasensya pa at magiging maayos din ang lahat. Ayaw ko lang talagang mapahiya ang mga magulang ko. Ang mesa ay puno ng masasarap na putahe tulad ng lechon at mamahaling seafood, pero sa isang tingin pa lang sa mga mata ni Doña Carmen, alam kong may masamang mangyayari. Sinuri niya ang aking mga magulang, mula ulo hanggang paa. Hindi bilang mga balae, kundi parang mga gamit na tinitingnan kung may depekto. Pagkaupo pa lang namin, tumawa siya ng nakakaasar. Siguro sa probinsya ninyo, hindi kayo sanay sa ganitong karangyang handaan, no? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mesa. Ang nanay ko ay ngumiti na lang at nagkunwaring walang narinig, sabay lagay ng ulam sa plato ko. Ang tatay ko naman ay nanahimik na lang bilang paggalang. Ako, nakakuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Ayaw kong gumawa ng eksena sa harap ng pagkain. Sumagot ako ng mahinahon. Simple lang po kami sa amin, Doña Carmen, pero puno po kami ng pagmamahalan. Akala ko ay sapat na iyon, pero ginawa niya lang itong dahilan para mas manginsulto pa. Pagmamahalan? Sino ang nabubuhay sa pag-ibig lang ngayon? Kung wala kayong pera at pinagmulan, ano ang ituturo mo sa magiging apo ko? Nagsimula na akong manginig sa galit. Tiningnan ko si nanay, nakayuko lang siya at dahan-dahang kumakain. Alam kong nagtitiis siya para sa akin. Pero sumobra na si Doña Carmen. Inalok niya si nanay ng isang piraso ng paborito naming bangus na dala namin. Tikman ninyo po ito, Carmen. Masarap po ito. Hindi pa natatapos si nanay, tinabig ni Doña Carmen ang kamay niya ng pagkalakas-lakas. Nahulog ang isda sa mesa at tumunog ang tinidor sa plato. Doon na lumabas ang mga salitang, hampas lupang walang pinag-aralan. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-ugnayan sa pamilya ko kung hindi mo man lang alam paano magpalaki ng anak na may breeding? Tila nagyelo ang buong paligid. Ang tatay ko ay nanlilisik na ang mga mata pero nananatiling tahimik. Ang nanay ko naman ay nanginginig na ang mga labi. At si Daryl, ang asawa ko na nangakong poprotektahan ako, ay nakayuko lang at walang imik. Doon ko naintindihan ang lahat. Bigla akong tumayo. Sino ang tinatawag mong walang pinag-aralan? Inaapi mo ang mga magulang ko, pero mas lalong tumawa si Doña Carmen. At sa tingin mo ba ay level mo ang anak ko? Blessing sa pamilya ninyo na pinakasalan ka ni Daryl. Iyon na ang huling patak. Wala na akong nakita kundi dilim. Sa harap ng asawa ko at ng mga kasambahay, malutong kong sinampal si Doña Carmen. Pakinggan ninyo ako, sabi ko, habang nanginginig ang boses sa galit. Sa loob ng 30 minuto, malalaman ninyo kung sino ang totoong walang pinag-aralan. Hinila ko ang mga magulang ko palabas. Paglabas ko, agad kong tinawagan si Ginoong Christian Albert Gaza o Zian Gaza, ang taong malaki ang utang na loob sa akin noong tinulungan ko siya sa isang auditing case niya sa abroad. Sian, gawin mo na ang ipinangako mo, ngayon na. Sa loob ng eksaktong 30 minuto, habang nag-aaway pa ang pamilya ni Daryl sa loob, sunod-sunod na dumating ang mga tawag. Ang kanilang exclusive license sa construction equipment na galing sa kumpanya ni Sian ay agad binawi. Ang lahat ng bank accounts ng kumpanya ni Daryl ay na-freeze dahil sa mga anomalya na matagal ko nang alam pero itinatago ko para protektahan sila. Nalaman ko rin na ang mansyon na tinitirhan nila at ang utang ng kumpanya nila ay lihim na binabayaran ng aking mga magulang sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng isang dummy account para lang hindi ako mahirapan sa pagsasama namin ni Daryl. Ang mga magulang ko na tinatawag nilang hampas lupa ang siyang bumubuhay sa kanila.
Sa huli, nakulong ang biyenan kong lalaki dahil sa fraud. At naiwang nagmamakaawa sa kalsada si Doña Carmen at si Daryl. Pinirmahan ko ang annulment papers ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, malaya na ako, kasama ang aking mga magulang na tunay na may dangal. Matapos kong marinig ang usapan ni Doña Carmen sa balkonahe, hindi na ako nagkaroon ng kapayapaan. Nagsimula akong obserbahan ang lahat sa bahay ng aking mga biyenan, nang may ibang mata. Mga bagay na dati ay binaliwala ko, iniisip na masyado lang akong sensitibo, ngayon ay tila mga babala na sa akin. Habang mas pinapansin ko, mas maraming irregularidad ang lumabas, lalo na tungkol sa negosyo ng pamilya. Bago ang kasal, laging ipinagmamalaki sa akin ni Daryl na matatag ang negosyo ng pamilya, na mayroon silang magandang posisyon at matatag na customer, na hindi sila tumitigil sa paglaki. Si Don Fernando, ang biyenan kong lalaki, ay ipinagmamalaki ang kanyang reputasyon at ang kahalagahan ng etika sa negosyo. Paulit-ulit na sinasabi ni Doña Carmen na sa bahay na ito nabubuhay kami sa karangalan, ngunit habang mas nakikilala ko sila, mas pilit ang tila sa akin na fasad ng pagiging respetado, tulad ng isang makintab na barnis sa isang basag na ibabaw. Nagtatrabaho ako sa sektor ng pananalapi sa internal control, kaya may mga bagay na sa iba ay maaaring normal, ngunit sa akin ay nakakagulo. Minsan, habang naghahapunan, nakatanggap si Daryl ng tawag mula sa isang empleyado at sumama ang kanyang mukha. Sinabi niya ang ilang maikling pangungusap. Ayusin ang mga numero, huwag nilang mapansin. Hayaan niyo na iyan sa akin. Pagkababa ng telepono at nang makita niyang tinitingnan ko siya, agad niyang binago ang tono at pilit na ngumiti. Wala, isang maliit na bagay sa bodega. Ngunit ang paraan ng pag-iwas niya sa tingin ko ay nanatili sa aking isipan. Pagkaraan ng ilang araw, dumaan ako sa opisina ni Daryl sa bahay. Bahagyang nakabukas ang pinto at sa ibabaw ng mesa ay may tambak na mga papeles na nakakalat. Siguradong tinitingnan niya ang mga ito bago lumabas upang sagutin ang isang tawag. Hindi ako mahilig mag-intriga, ngunit sa isang sulyap ay may nakita akong hindi tama. 2 budget para sa parehong materyal, na may parehong petsa ng paglagda at parehong kliyente, ngunit may mga numero na nakakagulo ang pagkakaiba. Ang isa ay halos 20% na mas mahal kaysa sa isa. Bukod pa rito, ang product code sa kontrata ay iba, ngunit sa technical annex ay iba. Kinuha ko ito upang suriin ng mas malapitan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Para sa mga hindi pamilyar sa sektor, maaaring simpleng pagkakamali lamang ito, ngunit para sa akin, amoy manipulasyon ng mga dokumento upang iwasan ang mga sugnay at bigyang katwiran ang mga sobra-sobrang gastos. Nang ilapag ko ang mga papeles, pumasok si Daryl. Pagkakita sa akin, nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Hindi na ito pagod o karaniwang kalmado, kundi isang halatang pag-iingat. Inagaw niya ang mga dokumento mula sa aking mga kamay nang may matalim na boses. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ang mga papeles ng kumpanya? Nagulat ako. Hanggang noon, bagamat lumamig na ang aming relasyon, hindi pa niya ako kinausap ng ganoon kabastos. Sinubukan kong manatiling kalmado at sinabi ng pabulong, nakita ko lang sila ng hindi sinasadya, ngunit sa tingin ko may problema sa mga numero. Kung ipapadala ninyo ito, mahuhuli kayo. Itinapon ni Daryl ang mga papeles sa mesa nang may kunot noo. Hindi mo naiintindihan ang aking kumpanya. Hindi dahil nagtatrabaho ka sa pananalapi, ay akala mo ay makikialam ka na sa lahat. Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at inilagay ang mga papeles sa kanyang maleta na tila natatakot na baka makabasa pa ako ng isang salita. Ang pag-uugaling iyon ang nagkumpirma sa akin na hindi ito normal na internal na usapin. Kung ang lahat ay nasa ayos, hindi siya magre-react ng ganoon ka-agresibo. Nang gabing iyon, nalaman ni Doña Carmen. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Daryl. Alam ko lang na pagkaupo pa lang namin para maghapunan, ay tiningnan niya ako ng may panunuya at sinabi, mag-alala ka sa pag-aalaga sa iyong asawa at huwag kang makialam sa mga usapin ng matatanda. Ang mga babaeng walang alam at akala ay matatalino ay nagdudulot lamang ng problema. Inangat ko ang tingin upang tingnan siya. Naramdaman ang pagkapaso ng aking mukha, ngunit bago ako makasagot, sumabad si Daryl. Nanay, hayaan niyo na siya. Hindi niya alam ang tungkol diyan. Tila ipinagtatanggol niya ako, ngunit sa totoo lang ay isa pa itong sampal sa aking pagpapahalaga sa sarili. Para sa kanila, hindi lamang ako isang estranghero,
kundi isang ignorante na gustong makialam sa hindi niya dapat pakialaman. Mula ng araw na iyon, pakiramdam ko ay ganap akong nakahiwalay. Sa tuwing may sinasabi ako na may kinalaman sa kumpanya, kahit na isang magalang na tanong, nagiging tensyonado ang kapaligiran. Nagpapalit ng paksa si Daryl o sumasagot ng monosyllabic. At laging nakakahanap ng paraan si Doña Carmen upang putulin ako sa pamamagitan ng isang sarkastikong komento. Parang nagtatayo sila ng isang hindi nakikitang pader upang ilayo ako sa gusto nilang itago. Nagsimula akong magmasid ng mas maingat. Ilang gabi, nang napakagabi, nakakatanggap si Daryl ng mga tawag at lumalabas sa hardin upang magsalita ng pabulong. Iba pang mga araw, nakaupo ng mag-isa si Don Fernando sa sala, naninigarilyo ng sunod-sunod, na may kunot noo at walang karaniwang hangin ng pagmamataas. At minsan, ay naglalakad-lakad si Doña Carmen na parang nasusunog ang lupa, ngunit sa oras na lumitaw ako, bigla siyang tatahimik. Isang araw, nagmadali ang lahat sa mismong kumpanya. Nagdala ako kay Daryl ng ilang dokumento na nakalimutan niya sa bahay. Hindi ako nagpaalam dahil akala ko ay ilang minuto lang ako. Pagdating sa pasilyo malapit sa kanyang opisina, narinig ko ang isang pagtatalo sa loob. Ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakagalit, halos sumisigaw. Nangako kayo ng isang bagay at gumagawa kayo ng iba. Ginagamit niyo ang akin para kumita ng pera. At ngayon, gusto niyo nang maghugas ng kamay? Huminto ako. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko ang tatlong tao sa loob. Si Daryl, nakatalikod sa akin. Si Don Fernando, nakaupo at tensyonado ang mukha. At sa harap, isang lalaki na may kulay abong kamiseta, matangkad at payat, na may galit na tingin. Hindi siya mukhang isang kliyente o isang empleyado. Sa paraan ng kanyang pagsasalita at sa katahimikan ni Don Fernando at Daryl, tila siya ang may hawak ng kapangyarihan. Si Don Fernando ang unang nagsalita, sinusubukang manatiling kalmado. Mas hinaan niyo ang boses ninyo. Pakiusap. Kung may problema, pwede tayong umupo at mag-usap. Naglabas ang isa pang lalaki ng mapait na tawa. Usap? Nakausap ko na kayo ng sapat. Kung susubukan niyo ulit akong lokohin, hindi ako mananatiling nakatunganga. Sa sandaling iyon, nakita ni Daryl ang aking refleksyon sa salamin ng pasilyo. Nagbago ang kanyang mukha. Mabilis siyang lumabas. Isinara ang pinto ng malakas at sinabi sa akin, "Ano ang ginagawa mo dito?" Inabot ko sa kanya ang mga dokumento nang hindi inaalis ang tingin sa saradong pinto. Sino siya? Isang dating kasosyo. Walang kinalaman sa iyo. Agad niyang sinagot nang may pagtatanggol na halata na nag-alarma sa akin. Pagkasabi nito, halos itulak niya ako sa elevator nang hindi pinapayagang magtanong pa. Nang makarating lamang ako sa lobby, lumingon ako upang tumingin sa itaas. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang silweta ng lalaki na nakatayo pa rin, napakatatag. Hindi siya mukhang isang nagmamakaawa o nakikipagnegosasyon. Sa halip, tila siya ang may kontrol. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong magkaroon ng mga ideya. Ang kumpanya ng aking asawa ay hindi gumagana dahil sa imahe ng tagumpay na ipinapakita nila. Nakasalalay ito sa isang bagay o sa isang tao na hindi sa kanila, at ang hindi sa iyo, maaga o huli, ay maaaring kunin sa iyo. Huminto ako sa pagtatanong kay Daryl. Alam kong puro pag-iwas o galit lang ang makukuha ko. Tahimik akong nagmasid, pinapansin ang mga pangalan, product codes, kalahating pangungusap, at hindi pangkaraniwang nerbiyos. At unti-unti, nagsimula akong maintindihan ang isang napakadelikadong bagay. Ang pangunahing disenyo ng linya ng produkto kung saan ang negosyo ng pamilya ay nakikipag-ugnayan, pumipirma ng mga kontrata at nagpapanatili ng kanilang mga kliyente ay hindi pala sa kanila. Ito ay pagmamay-ari ng ibang tao. Isang tao na nagkaroon ng mga hidwaan sa aking mga biyenan, ngunit hanggang ngayon ay may mahalagang papel pa rin sa buong sistema. Doon ako kinilabutan. Dahil alam kong kung magpasya ang taong iyon na umalis, agad nalulubog ang kumpanya ni Don Fernando. Kung hindi nila ako pinilit sa matinding sitwasyon sa handaan na iyon, baka hindi ko naaalala ang isang pangyayari sa aking nakaraan, isang alaala na tila natutulog na ng matagal bago ko nakilala si Daryl, bago ako tumapak sa pamilyang iyon. Noon ay nagtatrabaho ako sa isang independenteng auditing firm. Ang trabaho ay matindi at ang presyon ay napakalaki. Ngunit kapalit nito ay marami akong natutunan. Nasanay ako na basahin ang mga problema sa mga numero,
na makinig sa isang pangungusap at hulaan kung ano ang nakatago sa likod nito. At sa panahong iyon nang hindi sinasadya, ay nasangkot ako sa isang kwento na hanggang ngayon ay tila isang kakaibang pagkakataon ng tadhana. Ang lalaking iyon ay si Ginoong Xian Gaza. Ang unang beses na nakita ko siya, ay hindi siya mukhang isang makapangyarihan o mayaman na tao. Gaya ng nalaman ko pagkatapos, dumating siya sa aking opisina na may gusot na kamisa, eye bags at paos ang boses dahil sa kakulangan ng tulog. Ang kanyang dating kumpanya ay nasangkot sa isang napakalubhang pinansyal na paglilitis. Inakusahan siya ng pamemeke ng mga dokumento, pagdulot ng mga pagkalugi at paglabag sa mga pagbabayad na nagdulot ng pagtalikod ng maraming kasosyo sa kanya. Kung matatalo siya sa kasong iyon, hindi lamang siya malulugi, kundi maaari rin siyang makulong. Ako, sa panahong iyon, ay isang subordinate na empleyado lamang na inatasang suriin ang mga dokumento. Hindi ako ang pinuno ng proyekto o may kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Ngunit habang tinitignan ko ang mga dokumento, may natuklasan akong kakaiba. May ilang petsa na binago. Ang mga pirma sa mga annexes ay hindi tumutugma sa mga pirma sa mga minutes at ilang utang ay ipinataw sa kanya sa isang napakakahina-hinalang paraan. Habang mas tinitingnan ko, mas lalo kong naramdaman na hindi ito isang simpleng nabigong negosyo, kundi isang bitag na inilatag upang sisihin ang isang tao. Naalala ko ng perpekto ang araw na ipinakita ko ang mga orihinal na dokumento sa aking superior. Pinayuhan niya ako na huwag masyadong makialam. Dinala ako ng isang kasamahan na mas may karanasan sa isang tabi at sinabi sa akin ng pabulong, "Zainab, napakadelikado ng usaping ito. May mga importanteng tao ang nasasangkot. Kung may alam ka, itago mo lang. Huwag kang maghanap ng problema." Ngunit hindi ko kaya. Hindi dahil kilala ko si Ginoong Xian, kundi dahil kinasusuklaman ko ang mga kasinungalingan at kawalang katarungan. Kung may nagkamali, dapat nilang panagutan. Ngunit kung binibitagan sila, kahit papaano, ay dapat may magsalita. Kaya lihim kong sinuri ang bawat dokumento, bawat nakaprint na email, bawat maliit na annex na binaliwala ng iba. Nakita ko ang bakas ng mga pagbabago sa data, ang mga item na ipinagpalit at ang mga ebidensya na sadyang binago ng isang ikatlong partido ang mga petsa ng pagbabayad upang si Ginoong Xian ay magmukhang unang nagkasala. Nang maipakita ang mga dokumento na iyon sa tamang panahon, bumaligtad ang kaso. Ang kanyang mga abogado ay kumapit sa mga ebidensya na iyon upang sirain ang bawat argumento ng akusasyon. Sa huli, pinawalang sala siya. Hindi lamang niya naiwasan ang pagkalugi, kundi nailigtas din niya ang core ng kumpanya na binuo niya sa loob ng mahigit isang dekada. Nang araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, hinintay ako ni Ginoong Xian sa lobby. Naaalala ko pa ang kanyang mukha. Pagod, ngunit may napakaliwanag na tingin. Hindi siya masyadong nagsasalita, nagpasalamat lang siya sa akin nang may malalim na pagyuko. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. At nang may seryosong hindi ko malilimutan, sinabi niya, "Ginang Zainab, ngayon hindi mo lamang nailigtas ang isang kaso, nailigtas mo ang trabaho ng aking buhay. Kung sakaling kailangan mo ng anuman, may utang ako sa iyo, anuman ang halaga." Sa sandaling iyon ay ngumiti ako, iniisip na iyon ay mga salita na bunga ng damdamin. Binabaan ko pa nga ito, ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit umiling siya at sumagot, "Hindi. Maraming tao ang gumagawa ng kanilang trabaho. Ngunit ang maglakas loob na sabihin ang totoo, kapag lahat ay mas gustong manahimik, ay hindi ginagawa ng lahat." Humingi siya ng aking numero ng telepono at ibinigay ko. Ngunit pagkatapos, halos wala kaming naging contact, nagpatuloy ang buhay. Nagpalit ako ng trabaho, nakilala ko si Daryl. Nagpakasal ako at nasangkot ako sa routine ng pagiging manugang at asawa. Ang pangako ni Ginoong Xian ay unti-unting nalimutan. Kung minsan ay naaalala ko, ito ay bilang isang magandang anekdota ng pagtulong sa isang tao sa isang mahalagang sandali. Hindi ko inakala na darating ang araw na kailangan ko siyang tawagan upang humingi ng pabor. Mas matagal pa, pagsasama-sama ng mga piraso na nakuha ko mula sa kumpanya ni Don Fernando, mula sa aking nakita at narinig ng hindi sinasadya, nang napagtanto ko na ang pangalan ni Xian ay hindi pala kasing banyaga sa akin ng akala ko. Siya ang may-ari ng karapatan sa pangunahing disenyo ng mga produkto na pinagkukunan ng kabuhayan, ang kumpanya ni Don Fernando. Hindi lamang iyon, kundi mayroon din siyang malaking impluwensya sa buong distribution chain. Sa madaling salita, ang ipinagmamalaki ni Don Fernando at Daryl bilang kanilang sariling tagumpay
ay talagang nakasalalay sa kontrol ng ibang tao. Naaalala ko na ilang buwan bago, sa isang kumperensya ng sektor, nakita ko siya sa malayo. Nakasuot siya ng itim na suit at tila mas kalmado kaysa sa mga nakaraang taon. Maraming tao ang lumapit sa kanya upang batiin siya. Nakita rin niya ako at nagbatian kami sa pamamagitan ng pagtango. Naisip kong lumapit, ngunit sa huli ay hindi ko ginawa. Akala ko bawat isa ay may sariling buhay. Bakit pa babalikan ang nakaraan? Hanggang sa handaan na iyon, sa sandaling iharang ni Doña Carmen ang kamay ng aking nanay at binitawan ang nakakalason na insulto at si Daryl ay nanatiling tahimik na parang poste. Ang imahe ng tingin ni Sian at ang kanyang pangako ay bumalik sa aking isipan. Lumitaw sila nang may nakakakilabot na kalinawan sa tamang sandali, na parang hinihintay nilang bumalik sa loob ng maraming taon. At naunawaan ko ang isang bagay, minsan tinutulungan mo ang mga tao ng walang inaasahang kapalit, ngunit kapag ikaw ay nasa sulok ay doon mo matutuklasan na sa mundong ito ay may mga utang na hindi kailanman nalilimutan. Umalis ako sa mansyon ni Don Fernando, sumusunod sa aking mga magulang. Malamig ang aking mga kamay, ngunit ang aking isip ay napakalinaw. Lahat ng kahihiyan, lahat ng galit, lahat ng insulto na natanggap ko ay hindi na nagpapaluha sa akin. Nagbago ang mga ito sa isang bagay na mas matalim at matigas. Sa labas, sa kalye, kinuha ko ang telepono. Nanginginig ng bahagya ang screen sa aking kamay, ngunit matatag ang aking desisyon. Hinanap ko ang numero na nasa aking contacts pa rin. Tumunog ito ng ilang beses lamang bago may sumagot. Mayroong katahimikan ng ilang segundo sa kabilang linya, na parang kinikilala kung sino ang tumatawag. Hindi ako nag-atubili o bumati. Sinabi ko ang isang pangungusap lamang, maikli at malinaw. Bawat pantig ay parang hiwa. Ginoong Sian, kailangan mong tuparin ang pangako mo sa akin. At iyon ang tawag na 30 minuto. Pagkatapos ay nagdulot ng pagbagsak ng buong pamilya nila. Ang aking nanay ay nanginginig pa rin. Matapos maglakad ng ilang hakbang, lumingon siya upang tingnan ako ng namumula ang mga mata at nauutal ang boses. Zainab, umuwi na tayo. Ayos lang ako. Mas tahimik ang aking tatay, ngunit alam kong pinipigilan niya ang sarili. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ng aking nanay, ang tensyon sa kanyang panga, naunawaan ko na nilulunok niya ang napakalaking galit upang hindi sumabog ang lahat doon sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Paglabas pa lang namin sa pangunahing kalye, mahina akong tinawag ng aking tatay. Zainab. Huminto ako. Tiningnan niya ako ng may halo-halong pag-aalala at sakit at nagtanong ng halos pabulong na parang takot siyang masaktan ako. Anak, hindi mo ba iniisip na lumabis ka na? Nang marinig ko iyon, naramdaman ko ang buhol sa lalamunan. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang unang taong nag-iisip sa akin ay ang aking mga magulang. Ang parehong mga taong bagong pinahiya ng brutal, ay natatakot pa rin na ako dahil sa pagkagalit ay makapinsala sa aking sarili. Mas mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking nanay, pinipilit na panatilihin ang aking boses na matatag. Wala pa po akong ginagawa, pero magbabayad sila para dito. Nang sabihin ko iyon, kakaiba ang tunog ng sarili kong boses. Hindi na ito ang boses ng masunuring manugang o ng nasaktang asawa. Mas malamig ito, mas matigas, mas determinado. Siguro sa sandaling iyon ay wala nang lugar para sa pagdududa sa loob ko. Sa kabila ng hangin na humihihip sa hapon na iyon, hindi na ako nakaramdam ng lamig. Tumayo ako sa tabi ng isang puno sa tapat ng gate ng kanilang mansyon at dinayal ang numero ni Sian. Matagal ko na itong iniingatan, hindi ko binura, nang hindi iniisip na balang araw ay gagamitin ko ito. Sumindi ang screen sa aking kamay. Ang puso ko ay mabagal na tumibok, ngunit malakas. Ilang beses pa lang itong tumunog, sumagot na sila, sige po. Malalim at hindi mapagkakamala ng kanyang boses. Huminga ako. Naaalala mo pa ba ang pangako mo sa akin? May katahimikan ng ilang segundo, isang maikling sandali, ngunit sapat na upang marinig ko ang sarili kong paghinga. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Ang pangungusap na iyon ay nagpakaba sa akin sandali, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil napagtanto ko na hindi lamang ako ang nakapansin sa panganib na nagmumula sa pamilyang iyon. Bahagya akong lumingon upang hindi makita ng aking mga magulang ang lamig sa aking mga mata sa sandaling iyon. Kung gayon, siguro alam mo na po kung bakit ako tumatawag sa inyo. Hindi siya agad sumagot. Narinig ko ang tunog ng mga papel sa kabilang linya, na parang nasa gitna siya ng isang desk na punong-puno ng mga dokumento.
Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ang pamilya ng iyong asawa ay lumampas lang sa iyong huling limitasyon, hindi ba?" Naglabas ako ng mapait na tawa, nang walang bahid ng saya. Hindi lang nila nilampasan, kundi inakala nilang pwede nilang tapakan ang aking pamilya at makalusot ng walang parusa. Huminto ako at direkta akong nagsalita ng walang paligoy-ligoy. Ginagamit ng kumpanya ni Daryl ang iyong pangunahing disenyo. Hindi lang nila ginagamit, kundi nakasalalay sila sa eksklusibong kontrata ng distribusyon na iyon upang mabuhay. Alam mo iyan, sa kabilang dako ay narinig ang isang maikli at malamig na tawa. Alam ko, pero hindi mo sinabi ng eksakto. Nanahimik ako at naghintay. Nagpatuloy siya ng dahan-dahan ngunit matalim ang boses. Hindi nila ito ginagamit ng ilegal. Pinapahiram ko lang ito. Pinapahiram para makita kung hanggang saan sila aabot at para ring hintayin ang tamang sandali. Huminto siya at pagkatapos ay nagbitaw ng isang pangungusap na nagpalamig ng dugo ko. At ngayon, babawiin ko ito. Tumingin ako sa mansyon na naiwan ko. Nakabukas pa rin ang bakal na gate at sa loob ay may mga anino na gumagalaw. Ang mansyon na iyon na ilang minuto lang ang nakakaraan ay umalingaw-ngaw sa mga insulto at pagmamataas kung saan inakala nilang sila ang may-ari ng mundo. Naalala ko ang kamay ng aking nanay na tinabig, ang nawawalang tingin ng aking tatay, ang kasabwat na katahimikan ni Daryl habang iniinsulto ni Doña Carmen ang aking mga magulang. Nagsama-sama ang lahat sa isang buhol ng galit sa aking dibdib. Ngayon din, matigas kong sinabi, ayoko nang magkaroon sila ng kahit isang minuto pa para huminga dahil sa isang bagay na hindi sa kanila. Hindi ako tinanong ni Xian kung sigurado ako o pinayuhan akong kumalma o pag-isipan pa. Siguro naiintindihan niya na ang isang babae ay tatawag lang ng ganyan kapag itinulak na siya sa isang punto ng walang pagbalik. Sumagot lang siya ng maikli, 30 minuto. Ginagarantiya ko na wala silang panahon para mag-react. 30 minuto? Ulit ko. Eksakto. Malalim niyang sinabi. Ang pinanghahawakan nila ay hindi kailanman sa kanila. Napakatagal ko nang hinayaan. Ngayon, ituring natin itong paraan upang ibalik ang kaunting katarungan sa'yo at upang bayaran ang isang lumang utang na mayroon ako sa pamilyang iyon. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Salamat po. Huwag mo pa po akong pasalamatan. Sagot niya. Mula ngayon maghanda ka. Kapag umatras ako, ang mansyon na iyon ay hindi lamang yayanig, kundi babagsak. Huminto siya at nagdagdag ng isang pangungusap na tila malambing, ngunit napakabigat, at ang mga sanay na tumapak sa iba ay madalas na bumabagsak ng napakasakit. Nagtapos ang tawag. Ibaba ko ang telepono at nanatili ako ng matagal sa katahimikan. Ginulo ng hangin ang aking buhok, hinaplos ang aking damit, pinalamig ang aking mukha na mainit pa rin sa galit, ngunit sa loob ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ito kasiyahan o ginhawa. Ito ay higit na pakiramdam ng isang tao na kalalabas lang ng huling piraso sa board na alam na mula sa sandaling iyon, hindi na magiging pareho ang laro. Ang aking nanay ay tumingin sa akin na nag-aalala at nagtanong ng mahina. Sino ang tinawagan mo, anak? Tiningnan ko siya, namumutla pa rin ang mukha at pagkatapos ay ang aking tatay. Hindi nila naiintindihan ang gagawin ko, ngunit pareho silang nakahula na may malaking mangyayari. Ayoko pang magbigay ng paliwanag sa sandaling iyon. Ang magagawa lamang ay mas pahirapan sila. Sinabi ko, umuwi na tayo. Mula ngayon, wala nang sinuman ang muling hahamakin ng ating pamilya. Hindi na nagtanong pa ang aking tatay, tumango lamang ng dahan-dahan. Mas mahigpit na hinawakan ng aking nanay ang aking kamay. Na parang natatakot na kapag binitawan niya ako, ay muli akong mahahatak pabalik sa mansyon na iyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng dahan-dahan, ngunit may determinasyon. Matapos ang ilang hakbang, kusa akong lumingon upang tingnan sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin ang mansyon, kahanga-hanga, na may mataas na gate at bagong pinturang pader. Sinumang makakita nito ay mag-iisip na ito ay isang disenteng at respetadong tahanan. Tiningnan ko ito ng matagal at bumulong. Akala nila ako ay mas mababa, pero hindi nila alam kung ano ang kanilang tinatapakan. Mula sa sandaling iyon, isang malinaw na pag-iisip lamang ang sumasakop sa aking isip. Nagsimula na ang countdown ng orasan at 30 minuto pagkatapos. Ang tinatawag nilang kanilang pamana, ang kanilang prestihiyo, ang pundasyon kung saan nila pinipisa ang iba, ay magsisimulang gumuho sa ilalim ng kanilang mga paa, habang ako ay papalayo kasama ang aking mga magulang sa kabilang panig ng bakal na gate.
Ang pamilya ng aking asawa ay wala pa ring ideya kung ano ang darating sa kanila. Pagkatapos ng sampal ko at ng aking malamig na paalam, siguradong nanatili sila sa kanilang nasaktang pagmamataas at galit. Siguradong inakala nila na, tulad ng ibang pagkakataon, sapat na ang magtaas ng boses at magpilit ng kaunti pa upang muli akong yumuko. At ganoon nga, naaalala ang mga detalye kalaunan, halos naiisip ko ang eksena sa sala na iyon. Si Doña Carmen, na nakahawak ang kamay sa sinampal na pisngi, namumula ang mukha dahil sa galit kaysa sa sakit, ay hahampasin ang mesa na nagpapayayanig sa mga tasa, at ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang walang hiya na iyan. Sinasabi ko na nga ba, kung ano ang puno, siya ang bunga. Naglakas loob siyang sampalin ako sa harap ng lahat. Kung hahayaan ko ito, ano ang mangyayari sa mansyon na ito? Si Don Fernando ay nakaupo sa pangunahing sofa na madilim ang mukha at nakakunot ang noo. Hindi siya sumisigaw tulad niya. Ngunit ang kanyang mabigat na katahimikan ay mas nakakatakot pa. Siya ay isang taong sanay na magbigay ng utos, na ang iba ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Para sa kanya, ang paglakas loob kong magrebelde sa handaan ay parang direktang paglapastangan sa kanyang ego, isang bagay na pinahahalagahan niya higit sa lahat. Si Daryl lamang ang magsisimulang makaramdam ng pagkabahala, hindi dahil sa awa sa akin o pagsisisi sa kahihiyan sa aking mga magulang, kundi dahil sa huling salita ko bago ako umalis. Napakakatatag, napakalamig. Hindi ito tunog ng banta ng isang galit na babae, kundi isang hatol. At siya, higit sa sinuman, ay alam kung gaano kahina ang pundasyon kung saan nakasalalay ang negosyo ng pamilya. Maglalakad-lakad siya sa sala, titingnan ang pinto at pagkatapos ang kanyang nanay, at sa wakas ay sasabihin ng mahina, ngunit ng may pagmamadali, "Nanay, siguro dapat ko siyang tawagan para bumalik at mag-usap tayo." Ang pangungusap na iyon ay magpapalabas ng galit ni Doña Carmen. Nalilingon sa kanya na may nag-aapoy na mata. "Baliw ka ba? Kakasampal lang niya sa akin, at ngayon gusto mong tawagan siya para magmakaawa na bumalik? Takot ka ba sa kanya? Ano ang meron siya para matakot ka sa kanya?" Frustrated, hahaplosin ni Daryl ang kanyang mukha. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit tatahimik siya, bubulong, "Hindi. Hindi ako takot sa kanya, pero hindi ko gusto ito." Ang ambiguity na iyon ay lalong magpapagalit ni Doña Carmen. Tatayo siya, tinuturo ang kanyang anak. Ano ang hindi mo gusto? Na magsumbong siya sa kanyang mga magulang at magbanta na gumawa ng eskandalo? Kilala ko ang ganyang uri ng babae. Hayaan mo siya. Makikita niya kung ano ang maganda. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay tutunog ang telepono ni Daryl. Hindi isang ordinaryong tawag, kundi isang tuloy-tuloy na tunog na parang isang alarma sa screen. Ang pangalan ng pinuno ng technical department. Pagkasagot pa lang, maririnig niya sa kabilang dako ang isang boses na halos sumisigaw, na baluktot sa takot. "Sir Daryl, may problema tayo." Ang pangunahing kasosyo ay nagpadala lang ng abiso. Kinakansela nila ang lahat ng pakikipagtulungan ng may agarang epekto. Tatayo si Daryl ng mabilis. Tatama ang silya sa dingding. "Ano? Ulitin mo." Sa kabilang dako, isang mabilis na paghinga, ang tunog ng mga papel, kakapadala lang nila sa email at ang pisikal na kopya ay paparating na. Lahat ng kontrata ng supply, technology transfer at technical support, kinakansela nila ang lahat. Magbabago ang kulay ng mukha ni Daryl. Ano ang dahilan? Halos bumubulong siya at ang sagot ay magpapalamig sa kanya. Sinasabi nila na nilabag ng aming kumpanya ang exclusivity clause na ginamit namin ang orihinal na disenyo ng hindi tama at hindi na kami nakakatugon sa mga kinakailangan upang ipagpatuloy ang kasunduan. Sa sandaling iyon, siguro ay sasabog ang ulo ni Daryl dahil alam niya higit sa sinuman na ang mga salitang iyon ay hindi isang walang laman na banta, kundi isang direktang tama sa pinakamahina na punto ng kanyang kumpanya. Bago pa siya makareact, isa pang tawag ang darating at pagkatapos ay isa pa. Walang tigil na magliliwanag ang kanyang telepono. Ang una ay mula sa bodega na may responsable na halos umiiyak. "Sir, tumigil na ang kumpanya ng transportasyon sa pagkuha ng aming mga order. Sinasabi nilang kailangan nilang i-verify ang legal na sitwasyon ng kalakal. Lahat ng aming produksyon ay nakablock." Ang pangalawa ay mula sa isang sales manager na may boses ng takot. "Sir Daryl, 3 sa aming pinakamalaking distributor ay sinuspinde lang ang mga order.
Sinasabi nilang mula sa itaas ay iniutos na i-block ang buong distribution network. Si Don Fernando ay tatayo na kumuha ng papel sa mesa. Ano ang nangyayari? Ngunit walang makakasagot sa kanya. Tutunog din ang telepono ng mansyon. Ang accountant na nag-uulat na isang serye ng mga order na handa nang ipadala ay kinansela. 2 strategic na kliyente ang nagpahinto sa mga pagbabayad at ang internal computer system ay bahagyang nakablock, partikular sa pag-access sa mga pangunahing disenyo. Si Doña Carmen, na hanggang noon ay nanatili sa kanyang posisyon ng superioridad, ay gagawa ng isang walang pakialam na kilos. Siguradong sinusubukan lang nilang itaas ang presyo. Babalik sila na nagmamakaawa kapag kailangan nila tayo. Tawagan mo sila ngayon din. Hindi ako naniniwala na may sino man ang maglakas loob na labanan ang pamilyang ito. Si Daryl, namumutla tulad ng wax, ngunit nakakapit sa huling pag-asa na iyon, ay muling tatawag. Mabilis na kumonekta ang tawag. Diretso siyang magtatanong ng may boses na sinusubukang maging matatag, ngunit nanginginig. Ako si Daryl Ruiz. Ano ang lahat ng ito? Kung may anumang hindi pagkakaintindihan, pwede tayong umupo at mag-usap. Sa kabilang dako, nang walang pag-aalinlangan, isang maikli at malamig na sagot. Lahat ng desisyon ay nagmumula kay Ginoong si Gaza. Sapat na ang pangalan na iyon upang lumubog ang silid sa isang nakamamatay na katahimikan. Si Doña Carmen, na galit, ay magiging matigas. Si Don Fernando, na nakatayo, ay tila binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. At si Daryl, ang kamay na humahawak sa telepono, ay kitang-kita na nanginginig. Ang pangalan na iyon ay hindi sa isang estranghero. Sa halip, ito ang pangalan na iniiwasan ng buong pamilya na banggitin, ngunit alam ng lahat ang bigat nito. At sa sandaling iyon, siguro sa unang pagkakataon sa buong araw, magsisimula silang matakot ng totoo. Pagkaraan ng 10 minuto mula sa nakamamatay na tawag na iyon, dumating ang pangalawang suntok, nang napakabilis na hindi man lang sila nagkaroon ng oras upang huminga. Nakatayo pa rin si Daryl sa gitna ng sala na hawak ang telepono at namumutla ang mukha. Ang pangalan ni Sian ay naging parang kutsilyo na sumisira sa huling patong ng kayabangan na natitira sa kanila. Ngunit kahit siya ay hindi makapaniwala na iyon ay simula pa lamang. Ang kakalabas pa lang nilang matanggap ay ang tulak lamang na nagpatumba sa upuan, ngunit ang mesa, ang sahig at ang buong mansyon na inakala nilang matibay ay nagsisimula pa lamang manginig. Muling nag-vibrate ang telepono ni Daryl. Sa pagkakataong ito ay hindi mga tawag, kundi isang baha ng mga urgent na email na bumubuhos sa kanyang inbox. Sa pagbasa pa lang ng unang paksa, nanginginig na ang kanyang kamay. Ang email ay sabay-sabay na ipinadala sa buong management, sa legal, technical at financial department. Ang paksa, sa malalaking letra, ay maikli at brutal. Abiso ng pagbawi ng mga karapatan sa paggamit ng disenyo at pagtigil ng mga epekto ng pahintulot. Binuksan ito ni Daryl. Habang mas binabasa niya, mas lalo siyang namumutla. Si Don Fernando, naiinip, sumigaw. Ano ang sinasabi? Inangat ni Daryl ang tingin. Nang tuyo ang labi at ang boses ay nakulong sa lalamunan. Ibinabawi nila ang lisensya ng disenyo. Agad na epekto. Nang sabihin niya iyon, tila siya mismo ay malapit ng bumagsak, nakasandal sa likod ng isang upuan. Ayaw maniwala ni Doña Carmen. Lumapit siya ng biglaan, inagaw ang telepono mula sa kanyang mga kamay at mabilis na binasa ang screen, sumisigaw, bawiin dahil lang sa isang simpleng disenyo, hindi babagsak ang mundo. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, siya rin ay tumahimik. Sa dulo ng teksto ay malinaw na sinasabi na mula sa pagtanggap ng abiso na ito, anumang gawa ng produksyon, distribusyon, pagpirma ng mga kontrata o promosyon batay sa pangunahing disenyo ay ituturing na paglabag sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian at magsasagawa ng legal na aksyon. Sa madaling salita, mula sa sandaling iyon, ang buong production chain ng kumpanya ni Don Fernando ay kailangang huminto. Hindi na ito galit ng isang kasosyo o isang taktika ng pamimilit. Ito ay isang malinis at direktang hiwa sa kanilang lalamunan. Huminto? Sino ang nagbigay ng utos na iyan? Sigaw ni Daryl sa telepono na tinatawagan ang production manager. Sa kabilang dako, isang takot na boses ang sumagot, Sir, imposible na hindi huminto. Kakapadala lang ng legal department ng utos. Kung ipagpapatuloy natin, magiging illegal tayo.
Ang mga manggagawa ay kinakabahan na nagtatanong kung ano ang nangyayari at hindi namin alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Nang marinig iyon ni Don Fernando, hinampas niya ang mesa. Putris, gusto nila tayong ilubog, ngunit hindi pa nga siya natapos magmura. Isang minuto pagkatapos, tumawag ang financial director. Ang boses ng babaeng iyon, na karaniwang kalmado, ay nanginginig. Sir Daryl, ipinapaalam ko po sa inyo ng mabilis. Kung titigil ang produksyon ng higit sa 48 oras, ang kumpanya ay magiging insolvent, critical ang liquidity. Mayroon tayong 3 short-term loan na due ngayong linggo. Bukod pa sa mga bayad sa supplier, sahod ng pabrika at bonds para sa 2 malalaking proyekto. Kung hindi lalabas ang mga produkto, babagsak tayo. Si Daryl ay pumikit. Ang mga ugat sa leeg ay umumbok. Ano ang sinasabi mo? Hindi pwedeng ganoon kalubha. Ang financial director ay halos mamatay sa takot sa kabilang linya. Binabalaan ko na po kayo mula pa noong nakaraang buwan, pero ang management at technical department ay sinasabi sa akin na maghintay, na makakahanap kami ng solusyon. Inatake kami sa aming pinakamahina na punto. Wala kaming takas. Iyon ang sandaling naunawaan ko kung gaano kahina talaga ang imperyo ni Don Fernando. Isang fasad ng karangyaan na nagtatago ng isang istruktura na bulok sa loob. Kailangan lamang alisin ang tamang haligi upang ang lahat ay gumuho tulad ng isang kastilyo ng baraha. Humarap si Daryl sa kanyang nanay. Hindi na makapagpigil sa kanyang kalmado. Nanay, hindi ito biro. Nasa bingit tayo ng pagkalugi. Nang marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak, tila nag-react si Doña Carmen. Ngunit ang kanyang kalikasan ay sa isang taong, habang lalo siyang natatakot, mas lalo siyang nagiging matapang. Sino ang naglakas loob na galawin ang ating pamilya sa loob ng maraming taon? Gusto lang nila tayong takutin para makipagnegosasyon sa mas magandang presyo. Imposible na ang lahat ay gumuho ng magdamag, ngunit minsan ay malupit ang buhay at hindi ka binibigyan ng oras upang patuloy na lokohin ang sarili. Sa mismong sandaling iyon, dumating sa mansyon ang legal advisor ng kumpanya sakay ng kotse. Maputla ang kanyang mukha, maluwag ang kanyang kamisa, at may hawak na folder na punong-puno ng mga dokumento. Pumasok siya nang hindi bumabati. Ginoong Daryl, Don Fernando, kakapadala lang nila ng isa pang legal na abiso. Humihingi sila ng kabayaran para sa paglabag sa kontrata at pinsala. Isang matinis na tunog na parang basag na plato. Nabaliw na sila. Lumunok ang advisor at binuksan ang mga papeles. At hindi lang iyon, kung idedemanda tayo ng mga distributor at developers, dahil sa pagkaantala sa paghahatid o hindi sumasang-ayon na material, maaaring lumaki pa ang halaga. Kinuha ni Don Fernando ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay bumagtas sa mga linya ng teksto. Hindi pa niya nababasa ang ilang pangungusap. Nagsimula nang manginig ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang tindig ng isang negosyante o ang kanyang moralistikong tono. Isang lalaki lamang na nakikita kung paano bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Daryl, walang lakas para manatiling nakatayo, ay kumapit sa gilid ng mesa at nagtanong ng mahina ang boses. Sino? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Tila hindi kinakailangan ng tanong, ngunit minsan ang takot ay nagiging totoo lamang kapag naririnig mong binibigkas ng iba ang pangalan na ayaw mong marinig. Yumuko ang advisor at mahina niyang sinabi, Sino ang lumagda? Si Ginoong Sian Gaza. Nabalot sa katahimikan ang buong silid. Si Doña Carmen ay napahiga sa isang upuan na nakabuka ang mga mata. Iginagalaw ang kanyang mga labi hanggang sa wakas ay nakapagsalita. Sian, bakit siya? Ang tanong na iyon ay nagpakita na hindi siya nagulat sa pangalan, kundi natakot siya na kumilos nga siya. Ang paraan ng kanyang pagsasabi nito nang may labis na galit at paghamak. Malinaw na nagpakita na mayroong matagal ng kasaysayan sa pagitan nila, isang nakatagong sama ng loob na naghihintay lamang ng pagkakataon upang sumabog. Nakatayo lang si Daryl ng ilang segundo at bigla, halos nakita ko kung paano niya ikinonekta ang mga piraso. Ang sampal ko, ang aking pangungusap na sa loob ng 30 minuto, ang misteryosong tawag na ginawa ko sa pintuan, at sa wakas ang pangalan ni Sian na lumilitaw bilang martilyo na sumisira sa lahat. Lumingon siya sa pintuan na may basag na boses. Zainab, may kinalaman ka ba dito? Walang nakasagot sa kanya sa sandaling iyon, ngunit sa sandaling iyon, nang sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng paghamak, pang-aabuso, at kayabangan, nagsimula silang matakot ng totoo.
Dumaan ako sa bahay ng aking mga magulang nang gumagabi na. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, ang aking nanay, na namumula ang mga mata, ay pumasok agad nang walang imik. Alam kong kailangan niya ng ilang sandali na mag-isa upang digest ang kahihiyan. Tinanggal ng aking tatay ang kanyang sapatos sa pasukan nang mas mabagal kaysa sa karaniwan at nananatili pa ring tensyonado ang mukha. Inilapag ko ang aking bag sa mesa at bago pa man ako makapaghanda ng isang basong tubig para sa kanila, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono. Ang pangalan ni Daryl ay nagliliwanag sa screen. Isang tawag, 2, 3. Napaka-consistent na tila masisira na ang salamin. Ang galit ay hindi pa rin lumalamig at wala akong gana na makinig sa mga dahilan, sisi o pekeng pagmamakaawa. Hayaan ko itong tumunog ng ilang beses pa. Nang mamatay ito at muling umilaw, binuksan ko ang messaging app at nagsulat ng isang linya lamang, maikli at direkta. Hindi sapat ang 30 minuto. Pagka-send ko pa lang, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ay may pagmamadali ng isang desperado, tumingin ako sa aking mga magulang. Ang aking tatay ay nakaupo ng tahimik. Hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, lumabas ang aking nanay mula sa kusina na namamaga pa rin ang mga mata. Upang hindi na sila masyadong mag-alala, kinuha ko ang telepono at lumabas sa maliit na patio sa harap bago sagutin. Hindi ako nagkaroon ng oras upang sabihin ang anuman. Ang boses ni Daryl, halos sigaw, ay pumutok sa aking tainga. Ano ang ginawa mo? Sumandal ako sa isang kolumna ng patio nang may kalmadong nagulat pa sa akin. Ibinalik ko lang ang hindi sa inyo. May katahimikan sa kabilang dako at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na lamang galit. May takot, pagod, at isang halatang kawalan ng paniniwala. Alam mo ba na ang kumpanyang iyon ay ang lahat para sa aking pamilya? Naglabas ako ng mapait na tawa. At ang dangal ng aking mga magulang ay hindi ang lahat para sa akin? Dahan-dahan kong tinanong, binibigkas ang bawat salita. Nang insultuhin ng iyong nanay ang aking mga magulang, nanahimik ka na parang muebles. Ngayon na nasusunog ang iyong kumpanya, doon ka palang matutong magsalita. Si Daryl ay nahirapan sa paghinga. Narinig ko ang kaguluhan sa likuran, mga taong gumagalaw, isang pintong sumasara ng malakas, maging ang malalayong sigaw ni Doña Carmen. Ang kanilang mansyon ay siguro parang impyerno sa sandaling iyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nahatak ng kaguluhan na iyon, kundi inobserbahan ko ito mula sa malayo. Tulad ng isang malayo na sunog, sinubukan niyang hinaan ang kanyang boses, ngunit halata ang kanyang kaba. Zainab, nakikiusap ako. Mag-usap tayo ng sibilisado. Umuwi ka at aayusin natin ito. Sisihin mo ako sa gusto mo, pero hindi mo pwedeng gamitin ang kumpanya para maghiganti ng ganyan. Huwag mong tawaging paghihiganti, putol ko. Kung malinis ang iyong kumpanya, kung hindi ito nabubuhay sa hindi sa kanya, walang silbi ang tawag ko. Huminto ako at nagdagdag ng may ganap na lamig. Katahimikan muli, ngunit sa pagkakataong ito ay maikli. Ilang segundo pagkatapos, narinig ko ang isang pagpupumiglas at ang matinis na boses ni Doña Carmen ay pumasok sa telepono. Inagaw niya ang mobile sa kanyang anak. Naglakas loob kang sirain ang aking pamilya? Sigaw niya na basag ang boses dahil sa galit at takot. Walang hiya! Hindi ka makakahanap ng paraan para makatakas. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Nakakagulat, hindi na ako nanginginig. Hindi na ako natatakot sa kanyang boses. Sumagot ako ng malumanay, ngunit nang may katumpakan ng isang scalpel. Dapat mong alalahanin ang pagsagip sa iyong mansyon bago mo ako bantaan. Sa kabilang dako ay biglang namuo ang katahimikan, na parang hindi niya mismo inaasahan ang ganoong direktang sagot. Pagkatapos ay muli siyang sumigaw. Akala mo ay napakatapang mo dahil may sumusuporta sa iyo. Akala mo ba na kapag nasira mo kami ay tapos na ang lahat? Pinagkatiwalaan kita na binaba ko. Wala akong interes na makinig pa ng isang salita. Nang patayin ko ang telepono, hindi ko naramdaman ang kasiyahan na inakala ko, kundi pagod lamang, isang malalim na pagod na dumidiin sa aking dibdib. Inangat ko ang tingin sa kulay abong langit at huminga ng malalim. Sa loob narinig ko ang mahinang boses ng aking nanay. Zainab, pumasok ka at uminom ng tubig. Isang simpleng pangungusap, ngunit nagpatindig ng buhok ko. Kung hindi dahil sa aking mga magulang, siguro ay gumuho na ako dahil sa lahat ng naipong presyon.
Isusuksok ko sana ang telepono nang umilaw ang screen. Isang bagong mensahe mula kay Sian. Binuksan ko ito. Ang teksto ay maikli at matunog. Hindi ko lang kinansela ang pakikipagtulungan. Humiling ako ng kumpletong inspeksyon ng kanilang kumpanya. Natigilan ako. Sa unang pagkakataon mula nang tawagan ko siya, nakaramdam ako ng tunay na pagkabigla. 2 beses kong binasa upang matiyak na hindi ako nagkakamali. Alam kong matindi ang kilos ni Sian, na hindi siya maglilimita sa pagbawi ng lisensya at hayaan silang mag-isa, ngunit hindi ko inakala na aabot siya ng ganoon kalayo at lalong hindi ko inakala na handa na niya ang lahat ng ganoon kaaga. Kinilabutan ako, hindi dahil sa takot sa mangyayari sa kanila, kundi dahil napagtanto ko na mas malaki ang sukat ng usapin kaysa sa inaasahan ko. Ang kakalabas lang na nangyari ay hindi na isang simpleng paghihiganti para palamigin ang aking galit o isang aral para matuto silang matakot sa akin. Kung ang inspeksyon ay kasangkot, kung ang lahat ng mga dokumentong pandaraya, mga bitag, at mga pagdududa na mayroon ako ay lumabas, hindi na ito tungkol sa pagkawala ng isang kontrata, pera o reputasyon. Mahigpit kong hinawakan ang telepono na hindi gumagalaw sa patio na may isang malinaw na pag-iisip sa aking isip. Hindi na ito paghihiganti, ito ay isang paglilinis. Habang nananatili akong hindi gumagalaw sa patio, na may mensahe ni Sian sa screen, muling nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang direktang tawag mula sa kanya. Dududob 2 segundo bago sagutin. Bagamat nakahanda na ako para sa paglala ng mga bagay, nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Mayroong mga katotohanan na, hanggang hindi sinasabi ng malakas, ay tila hindi gaanong totoo, hindi gaanong malamig at matalim. Sabihin niyo po, sabi ko muna. Sa kabilang dako, ang boses ni Sian, malalim at mabagal, ay narinig ng walang pag-aalinlangan. Bawat salita ay bumabagsak na parang bato. Akala mo ba nilalabag lang nila ang aking copyright? Hindi ako agad sumagot. Nagtaasan ang balahibo ko sa kanyang tanong. Hindi ito rhetorical na tanong, kundi ang pinto sa isang mas madilim na bangin na ang gilid lamang ang nakita ko. Ang aking katahimikan ay sapat na siguro na sagot. Ang kumpanyang iyan, nagpatuloy si Sian, ay ginagamit ang aking disenyo para gumawa ng mga produktong mababa ang kalidad na nagdudulot ng pinsala sa maraming proyekto. Sa simula ay sumusunod sila sa mga pamantayan, ngunit nang makita nila ang madaling pera, nagsimula silang magbawas sa mga materyales, magpalit ng mga bahagi at bawasan ang mga teknikal na detalye para makakuha ng mas malaking tubo. Nakinig ako na nakakuyom ang kamao. Naghinala ako sa mga dokumento, nakita ko ang mga pinatong na budget, narinig ko ang tungkol sa hindi regular na paghahatid, ngunit laging inakala ko na ito ay simpleng pandaraya lang ng negosyo. Ngayon, sa pamamagitan ng mga salita ni Sian, naging malinaw at nakakatakot ang larawan. Hindi ito iilang manipuladong invoice, kundi isang sadyang estratehiya upang kopyahin ang isang dekalidad na disenyo at gawin itong mura at delikado upang mapakinabangan ang kita. Gusto mo bang sabihin na alam nilang hindi ligtas ang kanilang ibinebenta? Mahina kong tanong. Alam na alam nila, walang pag-aalinlangan niyang sinagot. At hindi lang nila alam, kundi nililgalize pa nila. Pinapalsipikan nila ang mga safety certificates, binabago ang mga resulta ng stress tests, at ginagamit ang mga lumang reports na may binagong technical annexes. Mayroong mga batch na hindi pumasa sa internal quality control, ngunit inilabas nila sa merkado na may malinis na dokumentasyon. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Ipinikit ko ang aking mga mata. Naiintindihan ko ng husto. Hindi na ito problema ng isang pamilya ng mga manloloko. Kung ang mga depektibong kagamitan na iyon ay ikinakabit sa mga gusali, sa mga operating system, sa mga lugar kung saan may mga tao, ang pinsala ay hindi masusukat sa pera. Maaari itong maging aksidente, isang structural failure, maging buhay ng tao. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan. Ang lahat ng galit dahil sa kahihiyan sa handaan, dahil sa paghamak ni Doña Carmen at sa katahimikan ni Daryl, biglang nagbago ito sa ibang bagay. Galit pa rin ako, nasasaktan, ngunit ngayon ay halo-halong may pakiramdam ng pagkasuklam. Nakasandal sa kolumna. Sinubukan kong hindi manginig ang aking boses. Gaano katagal mo na bang alam ang lahat ng ito? Matagal na, sabi niya na may pagod na boses. Mahigit 1 taon na. Nagsimula ito sa reklamo mula sa ilang kliyente.
Pagkatapos, natuklasan ng aking mga tao ang chain ng mga pagbabago mula sa mga materyales hanggang sa mga dokumento. Naingatan ko ang bawat ebidensya, bawat ulat, bawat internal na email na lumabas. Marami akong ebidensya. Naghihintay lang ako ng dahilan upang kumilos. Isang dahilan. Ang dalawang salitang iyon ang naglinaw sa lahat. Hindi impulsive si Sian. Hinayaan niya silang gamitin ang kanyang disenyo ng matagal. Hindi niya sisirain ang lahat dahil sa isang simpleng bugso ng damdamin. Ang nangyari ngayon, kasing bilis ng bagyo, ay hindi dahil naghanda siya ngayon, kundi dahil matagal na siyang naghahanda. Kailangan lang niya ng isang detonator, ang huling tulak, isang dahilan upang hindi na kailangang timbangin pa kung dapat ba siyang kumilos o hindi. Ako ang dahilan na iyon. Ang tawag ngayon ay ang punto ng pagbabago na kanyang hinihintay. Hindi dahil gusto niyang maghiganti para sa akin, kundi dahil ang aking sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng tiyak na dahilan upang hindi na maghintay pa. Sinasabi ko sa iyo ito, malalim niyang sinabi, para maunawaan mo na mula ngayon, hindi na lang ito kuwento ng isang manugang na sinasampal ang kanyang biyenan. Ang pamilyang iyan ay magbabayad ng mas malaki pa diyan. Nanginginig ang aking labi. Sa patio, nililigpit ng aking nanay ang ilang upuan. Ang kanyang anyo ay nakaupo matapos ang nangyari. Ang aking tatay sa loob ay nakatingin sa kalye na may isip sa ibang lugar. Alam kong hindi ko maaaring sabihin sa kanila ang lahat ng ito. Ito ay lalo lamang mag-aalala sa kanila. Ngunit alam ko rin na wala nang atrasan. At sila, kamusta sila? Tanong ko. Naglabas ng tunog si Sian na nasa pagitan ng tawa at buntong hininga. Nagsimula na ang mga bangko na tumawag. Sinuri na nila ang 2 credit lines. Ang iba pang mga kasosyo ay sunod-sunod na umaatras. Gulo ang kumpanya. Ilang empleyado ang nagre-resign. Ang iba ay sinusubukan na umalis bago sila madamay. Gaano katagal mo sa tingin mo ang tatagal ng isang kumpanya na bulok sa loob kapag inalis mo ang nag-iisang haligi na sumusuporta dito? Habang nagsasalita siya, halos makita ko ang eksena. Mga teleponong walang tigil na tumutunog, mga taong gumagalaw, mga papeles na nakakalat sa lahat ng dako, ang mga mukha na dati ay mayayabang, ngayon ay namumutla sa takot. Ang iyong nanay ay sumisigaw at umiiyak, sinisisi ang lahat sa iyo, dagdag ni Sian. Lagi siyang ganoon, sagot ko na may mapait na ngiti. Imposible. Lahat ay kasalanan ni Zainab, panggagaya niya ng walang pakialam. Ngunit ang kanyang anak ay tila hindi na pareho ang iniisip. Bago siya bumaba, may huling pangungusap na sinabi ni Sian. Si Daryl ay gumuho. Isang bagay lang ang sinabi niya. Hindi, kasalanan natin. Natigilan ako, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming pag-iwas, pagdadahilan at kaduwagan. Inamin ni Daryl ang totoo. Ang pamilyang iyon ay hindi lumubog dahil sa aking kasamaan o dahil sa tawag ko kay Sian. Lumubog sila dahil matagal na silang namumuhay sa kasinungalingan. Ibaba ko ang telepono mag-isa sa patio, nararamdaman ang hangin. Ang unang galit ay nagbago sa isang mas mabigat na bagay, tulad ng madilim na tubig bago ang isang malaking bagyo. Alam kong ang nangyari ay simula pa lamang, dahil bagamat sa sandaling iyon ay nasa kaguluhan at takot sila, may isang bagay pa rin silang hindi alam. Hindi pa dumating ang huling suntok. Akala ko pagkatapos ng tawag kay Sian ay matatagalan sila bago maglakas loob na pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Nagkamali ako. May mga taong kapag kinulong, sa halip na magnilay, ay umaatake bilang huling paraan, at ang aking mga biyenan ay ganoong klase. Wala pang 1 oras pagkatapos, nang ang aking nanay ay halos magpainit pa lang ng tubig, at ang aking tatay ay nakaupo pa rin, nag-iisip, sa patio. Isang kotse ang huminto ng biglaan sa kalsada, isang malakas na tunog ng pinto ng kotse, at pagkatapos ay ang tunog ng mga galit na takong na pumapasok sa aming patio. Hindi ko na kailangang tumingin upang malaman kung sino iyon. Ang maingay at agresibong estilo na iyon ay hindi mapagkakamalan. Si Doña Carmen. Siya ang unang pumasok. Wala na ang kanyang anyo ng isang eleganteng ginang. Magulo ang buhok. Nagkalat ang kolorete at namumula ang mukha dahil sa galit at takot. Pagkatapak pa lang niya sa patio, itinuro niya ang bahay at sumigaw. Lumabas ka rito kung may lakas ng loob ka. Akala mo ba ay napakatalino mo dahil may suporta ka ng isang kasosyo? Sinira mo ang aking pamilya at ngayon ay nagtatago ka. Ang aking nanay, nang marinig siya, ay tumayo na nanginginig.
Hinarangan ng aking tatay ang pagitan niya at ni Doña Carmen. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humarap si Doña Carmen sa kanya at ininsulto siya ng walang pagpipigil. Ang pamilya ninyo ay nagpalaki ng isang ahas. Sabi ko na nga ba, ang mga taga-probinsya ay laging taga-probinsya. Bigyan mo sila ng kamay, kukunin nila ang braso. Ako, na nasa loob na kumukulo ang dugo, ngunit hindi na ako ang Zainab na nagtitiis ng kahihiyan. Lumabas ako sa patio, dumaan sa harap ng aking mga magulang at tumayo sa harap niya. Hindi mataas ang aking boses, ngunit napakalamig at malinaw na kahit siya ay huminto sandali. Kung sasabihin mo pa ang isang salita, pagsisisihan mo dito mismo. Si Daryl ay nasa likod ng kanyang nanay, na may anyong napakalungkot na sa ibang pagkakataon ay baka kinaawaan ko. Magulo ang kamisa, dumidikit ang buhok dahil sa pawis at namumula ang mga mata dahil sa takot. Sumugod siya sa akin, hinawakan ang aking pulso at sinabi ng paos na boses, "Zainab, nakikiusap ako. Magalit ka, saktan mo ako, insultuhin mo ako, ano man ang gusto mo, ngunit iligtas mo muna ang kumpanya. Hindi mo pwedeng gawin ito." Tiningnan ko ang kanyang kamay na mahigpit na humahawak sa aking braso at nakaramdam ako ng mas matinding pagkasuklam kaysa sa sakit. Kumalas ako at tiningnan siya sa mata, binibigkas ang bawat salita na parang bato. Nang ipahiya ng iyong nanay ang aking mga magulang, nanahimik ka. Hindi nakapagsalita si Daryl. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang lumabas. Alam niyang tama ako. Si Doña Carmen, nang makitang nagmamakaawa ang kanyang anak, ay lalo pang nagalit. Itinaboy niya si Daryl at sumugod sa akin. Inangat ang kamay na parang isang taong sanay na ipataw ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, sumingit ang aking tatay at hinawakan ang kanyang braso sa ere. Hinawakan niya ito ng mahigpit, nang hindi sinasaktan, ngunit sapat upang pigilan siya. Ang mukha ng aking tatay, na karaniwang mapayapa, ay naging nagyayelo. Nagtitiis ako hanggang ngayon dahil sa paggalang sa aking anak, sabi niya. Binibigkas ang bawat salita. Ngunit huwag mong ipagkamali ang aming bahay sa isang palengke. Malamang na ito ang unang pagkakataon na may isang taong itinuturing niyang mas mababa ang lumaban sa kanya sa ganoong paraan. Kumalas siya ng biglaan at nagsimulang sumigaw. Tumatawag sa mga kapitbahay na sumisilip na sa kalye. Tingnan niyo lahat, mga taga-probinsya na nagmamataas. Ang anak niya ay sinira ang aking kumpanya, at ngayon gusto nilang saktan ako. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Ang aking nanay, sa likod ko, ay nanginginig sa galit. Namumula ang mga mata at nakakuyom ang mga labi. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na, kung mananahimik ako muli, kung hahayaan ko silang baluktotin ang katotohanan sa pintuan ng aming bahay, hindi ako magiging karapat-dapat na maging anak niya. Naglabas ako ng mapait na tawa. Nang hindi siya kinakausap, kinuha ko ang aking telepono at pinatugtog ang isang recording na nakaimbak. Inilagay ko ito sa speakerphone. Sa simula ay ingay lamang ng selebrasyon ng kasal ang narinig. Pagkatapos ay ang boses ni Doña Carmen na malinaw at nakakalason. Tiyakin na mananatili ang babae na iyan ng ilang buwan. Pagkatapos ng kasal, gagamitin natin ang kanyang mga koneksyon at reputasyon at pagkatapos ay titingnan natin. Agad pagkatapos ay narinig ang boses ni Daryl na mas mahina, ngunit malinaw pa rin. Nanay, mas hinaan niyo ang boses ninyo. Nabalot sa katahimikan ang patio. Tumigil sa pagbulong-bulong ang mga kapitbahay. Ang aking tatay ay nanlilisik na ang mga mata. Ang aking nanay naman ay umurong ng isang hakbang na parang itinulak. Maputla ang mukha ni Daryl, nakatingin sa aking telepono na parang isang multo. Si Doña Carmen naman ay nanatiling nakatayo. Iginagalaw ang kanyang mga labi nang hindi makapagsalita. Pinatay ko ang recording at tiningnan si Daryl. Ang boses ko ay hindi nagalit, kundi ganap na lamig. Totoo bang pinakasalan mo ako dahil sa pagmamahal? Binuksan ni Daryl ang kanyang bibig, handa nang itanggi ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang opisyal na kotse ang huminto sa pasukan ng kalsada. Hindi ito ordinaryong kotse. Huminto ito sa harap ng aming bahay, nang may pag-iisip na nakakapangilabot. Nang bumukas ang mga pinto, lalong lumalim ang katahimikan sa patio. Mula sa kotse ay bumaba ang tatlong lalaki na nakasuot ng puting kamisa at madilim na pantalon, sinundan ng dalawang iba pa na may hawak na mga maleta. Ang kanilang asal ay napakaseryoso at propesyonal na ang hangin ay naging nagyayelo. Ang nangunguna ay nagpakita ng isang plaka
at sinabi ng malinaw na boses, kami ay mula sa unit ng economic crimes. Kami ay kasama ng isang court order. Sino si Don Fernando Vargas? Si Don Fernando, nang marinig ang kanyang pangalan, ay nanigas. Bago pa siya makahakbang, sumingit si Doña Carmen na nauutal, na nawalan na ng lahat ng kanyang kayabangan. Mga Ginoo, siguro may pagkakamali. Kami ay isang normal na pamilya, hindi. Pinutol siya ng lalaki sa isang tingin lamang. Walang pagkakamali. Mayroong kaming search warrant at isang subpena para kay Don Fernando Vargas. Nakikiusap kami na makipagtulungan kayo. Ang iilang salita na iyon ay sapat na upang nagyelo ang eksena. Ang aking pamilya, na laging pumapasok sa aking bahay ng may hangin ng superioridad, ay gumuho sa isang iglap. Si Daryl ang unang nag-react. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan, sabi niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang komposisyon. Ito ay isang commercial dispute, isang kasosyo, na nagalit lang, hindi pinatapos ng ahente. Kinuha niya ang isang tambak na dokumento mula sa kanyang maleta at inilapag ito sa mesa ng patio ng may tuyong tunog. Hindi kami pumunta para makinig ng paliwanag. Nakita ko ang folder na iyon at naramdaman ko ang buhol sa aking tiyan. Ang ahente ay nagpatuloy sa pagbabasa ng mga pahina ng malakas. Palsipikasyon ng mga sertipiko ng kalidad, pagbabago ng mga teknikal na detalye, ebidensya ng pagbabawas ng gastos sa mga materyales, mga ulat ng mga depektibong batch na itinago upang patuloy na ibenta. Bawat pahina ay parang balat na hinugot, naglalantad sa pagkabulok. Si Don Fernando ay sinubukan na hawakan ang mga papeles. Hindi ito nagpapatunay ng anuman. Sa negosyo laging may pagkakamali. Ang pagkakamali ay pagkakamali, sagot ng ahente na nakatingin sa kanya. Ang sistematikong pagkakamali na may pamemeke ng mga dokumento at isang network upang takpan ang mga ito ay hindi na pagkakamali. Nagkawasak ang mukha ni Don Fernando. Akala ko iyon na ang katapusan, ngunit laging mas malupit ang buhay. Isa pang kotse, isang itim na sedan. Huminto. Bumaba si Sian, kasama ang isang lalaki na nakasuot ng suit na may dalang maleta. Pagkakita sa kanya, umurong si Daryl. Si Doña Carmen ay dinamba ang kanyang damit na kumukurap ng kinakabahan. At si Don Fernando, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng takot. Pumasok si Sian sa patio nang hindi bumabati. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Bahagya akong tinanguhan at pagkatapos ay humarap sa aking mga biyenan. Hindi lang ako dumating para bawiin ang aking disenyo, sabi niya, nang may boses na umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Dumating ako para bayaran ang isang utang at upang alisin ang maskara ng pagiging respetado ng pamilyang ito. Walang nagsalita. Ang abogadong kasama niya ay naglagay ng isang selyadong sobre sa mesa. Binuksan ito ni Sian at isa-isang kinuha ang mga papel, mga kopya ng mga email, mensahe, pag-uusap sa pagitan ng aking mga biyenan at Daryl mahigit isang taon na ang nakakaraan, maging noong nagsimulang manligaw si Daryl sa akin. Nakinig ako kay Sian na nagbabasa ng malakas at pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga. Ang babaeng iyan ay may karanasan sa pananalapi at isang pamilya na may magandang reputasyon. Kung pakasalan natin siya, magiging mas madali ang pagbawi ng tiwala ng mga kasosyo. Bawat salita ay parang martilyo. Lumingon ako upang tingnan si Daryl. Natigilan siya na nakatingin sa mga papeles. Si Doña Carmen ay sinubukan na agawin ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng mga ahente. Kasunungalingan. Lahat ng iyan ay imbento. Sigaw niya, ngunit ang sarili niyang boses ang nagbunyag sa kanya. Nagpatuloy si Sian nang may mas matinding lamig. Pagkatapos ng kasal, maghahanda kami ng ilang malinis na dokumento para pirmahan mo. Kung may nangyari, sinisisana namin sa iyo. Nang marinig iyon, ang aking nanay, sa likuran ko, ay napaiyak. Isang pag-iyak na nalulunod mula sa naipong sakit. Ang aking tatay, sa tabi niya, ay mahigpit na nakakuyom ang panga kaya umumbok ang mga kalamnan niya. Naramdaman ko na parang may naglagay ng kamay sa aking dibdib at pinipiga ang aking puso. Naghinala ako. Naramdaman ko na may hindi tama, ngunit hindi ko kailanman inakala na naging target ako ng isang plano mula pa sa simula. Isang piraso sa kanilang laro, isang kasangkapan na may karanasan, reputasyon, at isang disenteng pamilya upang gamitin bilang panakip sa kanilang maruming negosyo. Lahat ng mga nakaraang sandali, ang pasensya na panliligaw ni Daryl, ang kanyang magagandang kilos, ang reticence ni Doña Carmen,
na sa huli ay pumayag sa kasal. Lahat ay nagkonekta sa isang napakalaking puzzle. Tiningnan ko si Daryl nang tuyo ang labi at nag-aapoy ang lalamunan, ngunit ang mga salita ay lumabas ng malinaw at direkta. Hindi mo ako pinakasalan dahil sa pagmamahal. Pinakasalan mo ako upang ang iyong pamilya ay makapagpatuloy sa kanilang mga pandaraya. Si Daryl ay tila nawalan ng lakas at lumuhod sa gitna ng patio. Ngunit alam kong hindi pa dumating ang pinakamasakit na suntok. Ang kanyang mukha ay hindi lamang mukha ng isang nabunyag, kundi mukha ng isang malapit ng umamin ng isang mas malupit na bagay. Ang malalim na tunog ng kanyang mga tuhod sa mga baldosa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nanginginig ang buong katawan, ganap na natalo. Tiningnan ko ang lalaking naging aking asawa at hindi na ako nakaramdam ng awa, tanging isang nagyayelong lamig na dumaloy mula sa aking dibdib hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Bigla siyang nag-angat ng ulo na namumula ang mga mata at gumuho ang mukha sa desperasyon. Sumigaw siya nang walang pakialam sa anumang hitsura. Oo, sa simula ay ganoon. Ngunit pagkatapos ay minahal kita ng totoo. Nabalot sa katahimikan ang buong patio. Tiningnan ko siya at naglabas ng tawa. Hindi ito tawa ng kagalakan o kasiyahan, kundi isang mapait na tawa na may lasang dugo. Minahal mo ako ng totoo? Tanong ko. Binibigkas ang bawat salita ng may paghamak. Ang pagmamahal mo ay ang manahimik habang iniinsulto ng iyong nanay ang aking mga magulang. Ang pagmamahal mo ay ang hayaan ng iyong pamilya na planuhin ang bawat kilos sa akin at kapag nabunyag na ang lahat ay lumuhod ka para sabihing mahal mo ako. Sinubukan ni Daryl na sumagot, ngunit nawalan siya ng boses. Yumuko siya na basag ang boses. Hindi ko gustong mangyari ang lahat ng ito. Sa simula ay sumunod lang ako sa aking mga magulang. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Kailangan namin ng malinis na mukha, isang respetadong kasal, isang pamilya na walang iskandalo upang maibalik ang tiwala ng mga kasosyo. Inangat niya ang tingin, tiningnan ako ng may desperasyon ng isang kumakapit sa huling pag-asa. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong makaramdam ng totoo para sa iyo. Sumusumpa ako. Hinayaan ko na bumagsak ang kanyang mga salita sa nagyayelong katahimikan ng patio. Mayroong mga pagtatapat na kapag dumating ng huli na, ay wala nang naililigtas, kundi nagdudulot lamang ng mas matinding pagkasuklam na parang hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Inamin ni Daryl ang lahat, ako ang nagmungkahi na lapitan ka. Nang marinig iyon, ang aking nanay ay napahiyaw sa likuran ko. Naramdaman ko ang tusok sa aking puso, inimbestigahan ko ang iyong mga schedule. Nagpatuloy siya nang nanginginig ang boses. Alam ko kung anong oras ka umuuwi mula sa trabaho, kung saan ka gusto kumain. Anong klaseng lalaki ang nakakaakit sa iyo? Nagtanong ako tungkol sa iyong pamilya. Nalaman ko na ang iyong mga magulang ay disenteng tao, na mayroon kang magandang reputasyon, na dahil sa iyong trabaho ay isang meticulous na tao ka. Binuo ko ang lahat upang magkasya sa profile ng isang madali mong mai-in-love. Natigilan ako. Lahat ng mga pagtatagpo na tila hindi sinasadya, ang mga napapanahong pag-uusap, ang mga delikadong kilos na nagpaniwala sa akin na nakahanap ako ng perpektong lalaki. Hindi ito tadhana, ito ay isang estratehiya, hindi ito pag-ibig, ito ay isang bitag na ginawa para sa akin. Tumahimik ka, nababaliw ka na, tumahimik ka na. Sigaw ni Doña Carmen na sumugod sa kanya upang takpan ang kanyang bibig. Gusto mo bang lumubog tayong lahat? Ngunit basag na si Daryl. Itinaboy niya ang kamay ng kanyang nanay at mas malakas na sumigaw. Tumahimik? Ano pa ang silbi? Nakita na ang lahat. At pagkatapos ay may sinabi siya na nagpalamig sa akin ng ganap. Pagkatapos ng kasal, naghanda kami ng ilang financial documents para pirmahan mo. Kung may nangyari, sinisi sana namin sa iyo. Ang aking nanay ay sinabi na, sapat na ang pirmahan ko ang ilang malinis na papeles upang magkaroon ng alibi, nang hina ang aking mga binti. Naalala ko ang mga gabi kung saan umuuwi si Daryl na may dalang papeles, nang may hindi pangkaraniwang kabaitan. Inilalagay ang panulat sa aking kamay at sinasabi, "Pirman mo ito, mahal. Ito ay isang internal document at nagmamadali ako. Minsan ay isang adjustment ng gastos, iba pang beses ay isang annex ng utang." Naalala ko na minsan, nang makita ang mga numerong hindi tama, inilapag ko ito sa isang tabi at sinabing titingnan ko ng maigi kinabukasan. Tumawa siya. Masyado kang walang tiwala. At madalas magkomento si Doña Carmen. Lahat ay tinitingnan niya ng maigi, na parang lolokohin namin siya.
Noong panahong iyon ay nainis ako. Ngayon ay naiintindihan ko ang kanyang pagkainip. Hindi ito dahil mabagal ako, kundi dahil hindi ako pumirma ng bulag tulad ng inaasahan nila. Naramdaman ko ang napakatinding lamig, na maging ang pawis sa aking mga kamay ay nagyelo. Tiningnan ko si Daryl. Ang boses ko ay isang nanginginig na bulong. Kung gayon, kung ako ay mas nagtiwala. Ngayon, ang sasagot dito ay hindi ikaw o ang iyong mga magulang. Yumuko si Daryl. Ang kanyang katahimikan, ang pinakamalupit na pagtatapat. Sa sandaling iyon, umabante si Sian. Ang kanyang boses ay matalim tulad ng kutsilyo. Kung hindi naging maingat si Ginang Zainab, ngayon ay nakaupo na sana siya sa isang silya ng akusado. Tiningnan niya si Daryl at pagkatapos si Doña Carmen. Hindi lamang nila gustong gamitin siya upang iligtas ang kanilang kumpanya. Ang aking nanay sa likuran ko ay napaiyak, isang walang humpay na pag-iyak. Ang aking tatay ay walang sinabi, ngunit narinig ko ang kanyang malalim at putol-putol na paghinga na nagpipigil ng matinding galit. Akala ko ay umabot na ako sa pinakababang punto, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Mula sa pasukan, isang batang babae na kasama ng isa sa mga ahente ang pumasok sa patio. Siya si Marta, dating empleyada ng kumpanya ni Don Fernando. Dumating ako para magpatotoo. Sabi niya ng nanginginig ngunit matatag na boses. Humarap sa kanya ang aking mga biyenan. Tinitigan siya ni Daryl ng may galit. Minsan, nagpatuloy si Marta. Sinabi ni Sir Daryl pagkatapos ng isang business dinner sa opisina. Ang pakakasalan ang babaeng iyan, ang pinakamahusay na diskarte sa buhay ko. Noong panahong iyon ay akala namin nagbibiro siya, ngunit pagkatapos ay nakita namin ang mga dokumento na inihanda nila para pirmahan niya at naunawaan namin na seryoso siya. Nabalot sa katahimikan ang patio, ang pinakamahusay na diskarte sa buhay ko. Ang pangungusap na iyon ang sumira sa huling ilusyon na natitira sa akin. Para sa kanya, hindi ako kailanman naging asawa niya. Ako ay isang piraso, isang kalkuladong galaw, isang kasangkapan na nababalutan ng salitang pag-ibig. Akala ko ay guguho ako, ngunit sa mismong sandaling naramdaman kong nahihirapan akong huminga, lumingon ang aking tatay at pumasok sa bahay ng tahimik. Ilang segundo pagkatapos, lumabas siya na may hawak na isang lumang folder ng mga dokumento. Pagkakita nila rito, natigilan ang aking mga biyenan. Lumabas ang aking tatay ng bahay na may hawak na lumang kayumangging folder na iyon. Nakita ko na iyon minsan sa isang sulok ng cabinet, ngunit hindi ko kailanman tinanong kung ano ang laman nito. Ngayon, nang makita ko siyang naglalakad ng dahan-dahan ngunit matatag, sumikip ang aking puso. Mayroong isang mabigat at masakit na bagay sa kanyang kilos. Hindi na ito pagbibitiw, kundi ang determinasyon ng isang lalaki na matagal nang nagtiis. Inilapag niya ang folder sa mesa ng patio ng walang ingay, ngunit ang katahimikan ay naging ganap. Si Don Fernando ay hindi inaalis ang tingin niya rito. Si Doña Carmen, na nakahiga sa isang upuan, ay may ekspresyon ng takot. Binuksan ng aking tatay ang folder at inilabas ang mga bundle ng papeles na maingat na nakaimbak sa mga plastic sleeves, resibo, bank transfers, mga sulat kamay na tala. Hindi niya kami tiningnan, ni ang aking nanay, o ako. Direkta siyang tumingin kay Don Fernando at sinabi, nang may kalmadong ngunit matatag na boses. Palagi nilang sinasabi na ang aking anak ay naghahangad ng isang bagay na hindi sa kanya. Ngayon ay makikita natin kung sino ang totoong nagkakapit sa sino. Kinuha niya ang unang papel. Ito ang tunay na pera na ibinigay para sa dote at ito ang halaga na lihim na idinagdag ng aking asawa at ako upang hindi mapahiya ang aming anak. Naglagay siya ng isa pang bundle sa mesa. Ito ang pera para sa handaan, sa mga muwebles, sa mga alahas sa kasal na binayaran namin dahil alam naming kapos sila sa pera. Bawat dokumento na maayos at malinis ay isang refleksyon ng karakter ng aking tatay. Siya ay isang taong kaunti ang salita, ngunit lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya ng buong puso. Si Don Fernando ay lumapit na nanginginig ang mga mata na nakatitig sa mga numero. Ako mismo ay naramdaman na nahihilo ako. Sa buong panahong ito, kumilos si Doña Carmen na parang ginagawa niya kami ng pabor. At ngayon, papel sa papel, ang katotohanan ay lumalabas. Pagkatapos, kumuha ang aking tatay ng isang mas makapal na bundle at ito ang mga patunay ng pagbili ng mansyon kung saan sila nakatira. Tiningnan niya ako sandali. Karamihan sa pera ay galing sa aming account. Hindi kami nagsalita dahil ayaw naming magsimula ang aming anak ng kanyang kasal na may tatak na binabayaran ng kanyang mga magulang ang lahat.
Natigilan ako. Ang aking nanay ay napaiyak. Tinatakpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Nakatayo lang ako. Alam kong tinulungan kami ng aking mga magulang. Ngunit hindi ko kailanman inakala na karamihan sa pera ay galing sa kanila o na tinago nila ito habang hinahayaan nilang ipahiya kami ng ibang pamilya. Hindi pwedeng mangyari. Nauutal si Doña Carmen. Ngunit ang kanyang boses ay napakahina na maging siya ay hindi maniwala. Pinutol siya ng aking tatay. Inilabas ang huling papel, ang nasa ilalim, ang pinakamatanda. Inangat niya ito at tiningnan si Don Fernando. At kulang ito. Siguro naalala mo ang taon na kailangan ng kumpanya mo ng pera nang mabilis para mabayaran ang utang. Ako ang lihim na nagbayad sa pamamagitan ng isang intermediary. Ginawa ko iyon para iligtas ang reputasyon ng magiging asawa ng aking anak. Akala ko, kahit papaano, hindi siya magdurusa. Imposible! Sigaw ni Don Fernando na nanlalaki ang mga mata. Nandito ang resibo, sagot ng aking tatay. Pirmahan ng iyong dating financial director, petsa, halaga at selyo. Kung gusto mong tawagan ang sinuman upang i-verify ito, maghihintay ako. Naramdaman ko na nang hina ang aking mga binti. Ang aking mga magulang ay hindi lamang nagtiis dahil sa pagmamahal sa akin, kundi tahimik din nilang pinasan ang mga problema ng pamilyang iyon. Nakita nila ang mga bitak, ngunit tinulungan pa rin kami. Nanahimik sila. Lahat para protektahan ako. Ang aking nanay ay umiyak ng walang humpay. Mahal na mahal namin siya. At tingnan mo kung paano nila siya tinrato. Umiyak siya. Niyakap ko siya at nagsimulang dumaloy ang aking sariling mga luha. Ang sakit ay hindi na lamang dahil sa pagtataksil, kundi sa pagkaunawa sa napakalaking sakripisyo na ginawa ng aking mga magulang para sa akin. Si Doña Carmen ay naguho sa upuan na nanginginig at naisip ko na ako nagsimula siyang sabihin, ngunit pinutol siya ng aking tatay. Matigas. Eksakto. Nanahimik kami para protektahan ang kasal ng aming anak, hindi dahil mas mababa kami. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Daryl. Isa sa mga ahente ang sumagot ng isa pang tawag at inihayag. Ipinatigil lang ang lahat ng linya ng kredito ng bangko para sa kumpanya. Ilang minuto pagkatapos, isa pang balita. Isang mahalagang kasosyo ang naglabas ng pampublikong pahayag na kinakansela ang kanilang kontrata. Iyon na ang huling hagupit. Si Daryl ay lumupagi sa sahig na blanko ang tingin. Si Don Fernando ay dinala para magbigay ng pahayag at si Doña Carmen, ang babaeng tumawag sa aking nanay na hampas lupa, ang naghamak sa aking pamilya, ay gumapang sa akin at niyakap ang aking mga binti na sumisigaw at umiiyak. Nakikiusap ako, Zainab, iligtas mo kami. Patawarin mo ako, isa akong baliw na matanda. Nagkamali ako. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang babaeng iyon na lumiit, nawalan ng kayabangan. Naging isang takot na tao, na kumakapit sa mismong taong tinapakan niya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko ng may ganap na lamig. Nang tawagin mo ang aking nanay na walang pinag-aralan, inakala mo bang darating ang araw na ito? Binitawan ako ni Doña Carmen sa mga binti at nanatili sa sahig na parang isang kaluluwang naligaw. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit nang malapit nang sumakay si Don Fernando sa kotse, lumingon siya. Tiningnan niya ako ng may halo-halong galit at desperasyon at may sinabi siya na nagpatayo ng balahibo ko. Bago pa umandar ang kotse, lumingon si Don Fernando. Ang kanyang tingin ay hindi na takot, kundi isang malalim at desperadong puot. Kung noong araw na iyon ay pinirmahan mo ang mga papeles na iyon, sabi niya na basag ang boses, ngayon ay naligtas sana ang buong pamilya. Ang pangungusap na iyon ay bumagabag sa akin nang may nakakakilabot na kalungkutan. Napagtanto ko na hanggang sa huling sandali ay hindi siya nagsisisi sa anuman. Sa kanyang isip, ang pagkakamali ay akin pa rin dahil hindi ako naging isang masunuring piyesa na kanyang inaasahan. Wala akong sinabi. May mga tao na nabubuhay sa kanilang sariling realidad at walang salita ang makapagpapalabas sa kanila sa labas nito. Umalis ang kotse, dala ang ingay, mga kasinungalingan at panlilin lang ng dating pamilya ng aking asawa, nabalot sa katahimikan ng patio na may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Sa mga sumunod na araw, walang tigil na nagpadala ng mensahe sa akin si Daryl. Nagmamakaawa siya, nagsisisi. Sinasabi niya na nawala na ang lahat sa kanya, na ako na lang ang natitira sa kanya. Wala akong sinagot sa mga ito hanggang sa wakas ay sumulat ako ng isang pangungusap lamang. Hindi mo nawala ang lahat ngayon.
Nawala mo iyon ng araw na pinili mong magsinungaling sa akin. Pagkatapos noon, ibinlock ko siya. Naghain ako ng petisyon para sa annulment ng walang luha, ng walang pagdududa. Inilakip ko ang lahat ng ebidensya, pinirmahan ang mga papeles, at naramdaman kong tila tinanggalan ako ng isang mabigat na pasanin na matagal ko nang dala. Si Doña Carmen ay dumating ng ilang beses. Hindi na siya mayabang, kundi masunurin. Humingi siya ng tawad sa aking nanay mula sa gate. Sumagot ang aking nanay mula sa loob ng kalmado. May mga salita na kapag nasabi na, ay hindi na mababawi at hindi na siya muling lumabas upang tingnan ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil may mga sugat na. Gaano man karaming paghingi ng tawad ang matanggap mo ay hindi kailanman nawawala. Ang kumpanya ni Don Fernando ay isinara. Sinasabi ng lahat na lumubog sila sa loob ng 30 minuto, ngunit alam ko ang totoo. Matagal na silang nabubulok sa loob. Ang handaan sa araw na iyon ay ang sandali lamang kung kailan sabay-sabay na nagkawasak ang lahat. Isang hapon, dumating si Sian upang bisitahin ako. Inalok niya ako ng kontrata upang makipagtulungan sa isang bagong proyekto. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa pangako, sabi niya, kundi dahil gusto kong makipagtulungan sa isang taong karapat-dapat. Hindi ako agad pumayag. Kailangan ko ng oras. Oras para dalhin ang aking mga magulang sa isang paglalakbay, malayo sa mga masasamang alaala. Oras para huminto sa pagkabigla ang aking nanay at para maingatan ang aking tatay nang walang hanggan ang lumang folder na iyon. Oras para magpagaling. Nang gabing iyon ay binalikan ko ang lahat ng nangyari mula sa handaan na iyon hanggang sa sampal, hanggang sa huling pagbagsak. Akala ko ang sampal ang pinakamatapang kong gawa, ngunit nagkamali ako. Ang pinakadakila kong gawa ng katapangan ay ang bumangon, huminto sa pagkatakot at tumayo sa panig ng aking mga magulang. May mga pamilya na hindi nasisira dahil sinisira sila ng isang tao, kundi dahil matagal na silang namumuhay sa kasinungalingan kaya nalilimutan nila kung ano ang totoo. At ako, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa handaan na iyon, hindi ako nawalan ng pamilya, binitawan ko lamang ang isang lugar na hindi kailanman naging akin ng totoo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong muli ako,